If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Yours is the voice that wakes me mornings and sends me out into the day. You are the crowd that sits quiet, listening to me and all the mad sense I make. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Sorry if sometimes
since it's all true, how could anyone mean more to me than just like the old love song goes. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me from tonight until the end of time. You should know everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Baby, you're the meaning in my life. You're the inspiration. You bring me
Good morning, yesterday. You wake up and time has slipped away, and suddenly it's hard to find the memories you left behind. Remember, do you remember the laughter and the tears, the shadows of misty yesteryears, the good times and the bad you've seen, and all the others in between? Remember, do you remember the times of your life? Do you remember? Reach back for the joy and the sorrow, put them away in your mind, for memories are time that you borrow to spend when you get to tomorrow. Here comes the setting sun. The seasons are passing one by one, so gather moments while you may collect the dreams you dream. Sa inyong lahat at maligayang pagdating sa simbahan ng Santa Monica, yalay po natin ang misang ito bilang pasalamat ng ating mga magulang na sina Ginoong Isa at Ginang Nati sa kanilang muling pag-isang dibdib sa ika-50 beses. Isang napakalaking regalo at biyaya ng Panginoon sa mga mag-asawa na sila'y makarating sa kanilang golden wedding anniversary at mga pamilya at anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At masaksihan ang pagpapatuto ng misteryo ng pagmamahal ng ating Panginoon. Salamat at ipagbunyi ang 50 taong matatag ninyong pagsasama. Naway pangaraw na ito ng pagharap muli sa altar ng Panginoon ay manumbalik sa inyo ang ginawa ninyong sumpaan 50 taon na ang nakalipas. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating. Nawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Awan mo kami. Manalangin kailan iyong itinalaga ng pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo at ang kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdugtong na buhay ni Isaac at Natividad, na ngayon muling umaako sa banal na tipan ng kasal, naway magibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsubok po. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan mo siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa para at ibong sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubayan nito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang magbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mag-ilat. Ngunit wala isang man sa mga ito ang nakasama at katulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niya.
Ang tadyang na iyon tinawag ng babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang katulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang tatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y magiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng papasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Paano nasakop ni Kristo ang simbahan? Gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay parito. Dapat mahalin ang mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y mag-iisa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag ito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Pagmuling sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinatangsiluhin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nabasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi sasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao ng Panginoong Jesucristo. Pinupulungan natin, Panginoong Jesucristo. Isang Imam Nati, ang isang malulog na pagbati, congratulations and best wishes sa kanilang tagumpay, sa kanilang buhay mag-asawa, at sila'y nakarating ngayon sa kanilang golden wedding anniversary, mass and celebration. Nagsimula mula sa Paskul Mayor ng simbahan. And after 50 years henceforth, they are now today to seal once more their marriage. Si Tatang isang 50 years ago ay isang binata na matipuno at makisig, at si Mang Nati napakagandang and with one another. And through to their marriage, through thick and thin, at nandito sila ngayon. Hindi natin siguro sila nakita kung sila'y kinasal 50 years ago. Ilan ang mga manugang, mga apo, hindi na nyo nakita ang inyong inay at tatay nung sila'y kasal. Maliban siguro sa kanilang wedding picture. Whenever I look at my mom and dad nung ikinasal sila, napakaganda po ng mami ko at napakapogi ng tatay. Tatay ko from America, lalo siyang naging pogi. Dahil sa mga hirap, pagsubok, mga sacrifices na pinagdaanan niya. Ang isang mas lalong maganda ngayon siya Mang Nati dahil sa ang kanilang pag-ibig ay sinubok at pinag-inom ng panahon.
makalago, ing lekwan, ing lugod, amiging matatag, at menatiling tapat, sumagit ning takal, apanaon ang ilabas, menatili ng mikalugod, at misan menong bilang niya sa ito. Pangatawanan ing lugod. At itatang isa memang nati pangatawanan ing lugod ayan. Pinangatawanan ang pagmawala, maglinis ng mali. Remember the times that when you were born, alam minunang may mapuyan na maliwanag may ngari ng itaguyod din kaya yung pamilya. Siguro, ang ikwento ng tatang isa, ang buhay mang nati, di marakalakarasan na tilanan ka. It will be a storybook of the family, the Jesus family. Ang mga pagsubok na dinaanan nila sa pagtataguyod ng ating pamilya. We are what we are now because of our parents, tayo Christian. Dahil sa mga aral na turo ang ating mga magulang, how can we forget yung mga kamay na gumabay sa atin, kanilang mga basic, na gumabay sa atin, na nagpatulog sa atin sa kanilang mga kapatid, na nagpadede sa atin. How can we forget their hands? Kaya nga nagmamano tayo sa ating mga magulang. Dahil ang kamay ng ating mga magulang ay ang kamay ng Diyos. Yung first commandment about God, yung second commandment about God, yung third commandment about God, napapatunayan na mahal tayo ng Diyos. Siguro napakadaling sabihin, God is love. Napakadaling sabihin, God loves you. Pero kung naniniwala ko, God is love and God loves me dahil naranasan ko yun. Ang Diyos ay mapagpatawad dahil inunawa tayo ng ating mga magulang sa kabila ng ating mga kakulangan at pagkakamali. Kaya nga, sinabi ko kanina, mas maganda ngayon si Makati. Mas pogi ngayon si Tatang Isa. Dahil ang kanilang pagmamahal ay lalong tumingkad at naging menopor. Ngayon siguro, hindi ko lang kung 35 o 40. Nagyapan tulong mas makalupa ng dati ng dalaga bayang tao na bayang kasal. Still, andyan pa rin sila. Dahil ngayon, we are pro-life and we are pro-family. Siguro, kung meron tayo katulad ng China, one child policy sila. Kala siguro hindi ba ikihan yung mga natin, mas mahal nila kanilang sarili. Siguro, ito kong ang 20 ni Kenyatta. Pero hindi eh. Sila ay pro-life. Pinagpala ang kanilang pagmamahal na nagbunga ng kanilang mga anak. Sila ay pro-family. At sana kayo mga talasawa, pamarisan niyo yung nakapatan na yung pengari. Sana kayo pa, meron sa kaya yung golden pwede nga nila sa iyo. Dahil nakita natin, you should thank your mom and dad for being faithful to one another. Yun ang regalo nila sa iyo. Yung challenges na pagsubok na dumaan sa kanilang pagmamahalan, may natili ng tapat. And they were still now capable of saying yes to God and to one another. Sa kabila ng lahat ng babae mga natin. At tinapang lang ang pengari tao. Alam perfectong pengari. Alam perfectong anak. Alam perfectong matuyan. Alam perfectong katwakan. Maliban nung milagyo ng perfecto o perfecto pamilya magkamalitaan. Yan siguro it's high time to be reconciled with one another. Yasa lang ipapamatawad. Maging matatag ng karelang pamikalugod at pamiyabaya. Pamilya ay mga babae natin, kakapiliin natin. They have a choice, pengari tao. Alatang choice mo nila na maging anak you. We are God's gift to one another. Mawawa muli, mamasok. Bala mo ibang natin, iba't sa kimbaro. True to that scenario, si Mang natin, bulot ng langit. Siya isang regalo ng Diyos kay Tatang Isa. At si Tatang Isa kay regalo ng Diyos. Kay Pag-they're God's gift to one another. Tapos sila ng panahon. 50 years, noong nakarang 50 years, sa ganitong araw, pinag-isa sila ng dibdib. Now, they're still willing to say yes to God and to one another. Hindi nagbago ang kanilang sagot. Laging oo. Baka rin ang ulit sila na sinulog ka, may nasulat o chatin kila siguro din ka. Siguro rin, sulod ng 60 at inang mo, 18K or 24K. Never silver. Ang first wedding anniversary,
is pagan anniversary. Autumn anniversary. What is autumn? A life of value. The third wedding anniversary is wooden anniversary. Lami yung luto. But the 25th is silver. Maybe the 30th is pearl. And then the 40th is ruby. And then the 50th is gold. And the 60th or 50th or 75th is diamond. The po isulod ang pasibado ng singsingda. Panay mo para nakakarengkakasan. Then ikatong singsing ay dalawang letrang O. Dalawang mukha ng pag-ibig at ginawa. Pero isa lang ang sagot lagi. When we say yes to God and to one another, that an avalanche of grace will come into our life. Whether you are married, a professional, an ordinary citizen, whenever you say yes to God and to one another, o tatangwanan mo yung hamon ng panahon, marakalagrasyang darat ang kimpin. O ang payalyan naman, payunggulutan, di kaya tamang responsibilidad, at di kaya tamang commitment. Uli po ang tatangwanan tamo'y plano at kapulyan ng Diyos, dumugang yung marakalagrasyang kimpin. At maging matatagitang sa kampoy mga natin, uling inagkatay Gino. King Garelang Kasal, 50 years ago, they invited Jesus to join their married love and married life. In lugod may hariyang anak, kontoro lalambat siya, maging manya-manya, because it is season by time. At ngayon ipagselebran namin lugod ng mangnati ang ko'y tatang isa, uling may sugo kaging panahon. May tungayala pa manyaman, na pwedeng pagsaluhan dahil ito'y bunga ng buhay at ang kanilang handugan, pagmamahal at ang handugan ng buhay para sa isa. Ang isa and mangnati has become a reality. It is the proof of the Song of Ruth. Sabi nitang Song of Ruth, wherever you go, I live gift of love. Our life. Igsuyo po yung regalo ng lugod ko kaya. So my dear Tatang Isa, and Mangnati, congratulations and best wishes. And may God continue to bless your married love and your family. Pagpapatuloy po. Narito ba ngayon ang pangmuling pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano na natitipon ngayon. Umasa kayo na kami ay inyong patuloy na makakasama sa buhay at paglalakbay ninyo bilang mag-asawa sa pamagitan ng panalangin at pagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang mga biyaya at pagpapala. Nagsimula ngayong lakaran bilang mag-asawa sa simbang ito at kayong uwi at nagtayo ng isang pamilya. Ngayon muli kayo naririto upang sarimahin ang inyong commitment para sa isa't isa. Kayo naman mga kapatid na nakatipon dito, inihiling ko sa ilang samahan ninyo silang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabubuting ibinigay niya sa kanila at naway patuloy pa tumatag at sumindi ang kanilang pagmamahalan sa ngalan ng Panginoon. Pinatawagan po ang mga candle sponsors, sindihan natin ang kandila na nagbibigay ilaw sa ating buhay. Naway lagi tayong gabayan ng mga maganda sa ating buhay. Ang kandilang sisindihan ay simbolo ng pag-ibig, may sakat na tibidad para sa isa't isa. Ang pag-ibig na yan ay kanilang inalagaan at ngayon patuloy pa rin nag-aalala sa kabila ng 50 taong nakaraan. Nananatiling buhay at nag-aalala ang kanilang pag-ibig. Inalagaan po ang pag-ibig at alagaan natin ang pag-ibig natin through simple little things. Hi, hello, a glass of water, a hug, a kiss, a chocolate, a flower. All these things can nourish and nurture our human life. Magpahamdam tayo ng pagmamahal sa pamagitan ng maliliit na bagay. Tinatawagan ko ang dalawang ninong at ninang lumapit dito sa altar. Pagdililang tagapagpatunay ng simbahan, minamahal ng isang at natibidad. Inihiling ko ngayon na maghawak kayo ng kanang kamay. Isang at natibidad upang buong katapatan ninyo ipahayag muli ang inyong damdamin sa isa't isa. Isang bukalman sa iyong loob ang iyong pagparito
upang muling manumpa sa pagmamahalan ng natividad sa harap ng Diyos at ng sambayanang Kristiyano? Opo ako. Natividad, pumalmasan loob ang iyong pagparito upang muling manumpa sa pagmamahalan niyo ni Isa sa harap ng Diyos at ng sambayanang Kristiyano. Opo. Ngayon, magdasal kayong dalawa upang patuloy kayong babayan at patnubayan ang buong